umaga po pag-uusapan natin ang isang issue na madalas pumaranasan ng mga online shoppers, ang buwis o duty tax sa mga shipments. Kamakailan lang po, naging usap-usapan kasi ang post ng aktres si Bella Padilla tungkol sa umano'y sobra-sobrang buwis na ipinataw sa kanyang in-order mula abroad. Ito po mga kada, panoorin natin. Sa panahon ngayon, halos lahat tayo ay sanay nang bumili online at magpa-deliver ng items mula sa ibang bansa. Pero paano kung halos doble o triple ang singil ng buwis sa iyong order? Ganito ang nangyayari kamakailan sa aktres na si Bella Padilla na umapila laban sa sinisingil na buwis ng Bureau of Customs para sa kanyang shipment. Ayon kay Bella, 11,000 pesos ang halaga ng kanyang in-order. Pero umabot sa 4,600 pesos ang buwis. Halos triple sa 1,650 pesos na ipinakita ng mismong online calculator ng customs. Agad namang nagpaliwanag ang Bureau of Customs. Anila, ang online tax calculator ay estimate lamang at hindi pa kasama ang tinatawag na landed cost gaya ng freight, insurance at iba pang service charges. Pero ayon kay Bella, dapat malinaw at transparent ang mga singil na ito, lalo na't umaabot na raw sa 27% ng halaga ng produkto ang buwis at dagdag pa ang bayad sa shipping companies. Sa huli, humingi ng paumanhin ng customs chief at nangakong aayusin ang sistema ng singil at transparency ng proseso. Nagpasalamat naman si Bella sa kanilang pag-aksyon, ngunit nananawagan din siya para sa mas malinaw na regulasyon. Kaya ngayong umaga, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang duty tax, paano ito dapat ikwenta, at ano ang ating karapatan bilang customer. Ayan, nakita na po natin kung gaano rin kalito at kabigat minsan ang buwis na sinisingil sa atin. Kaya ngayong umaga makasama po natin ang isang eksperto sa batas para linawin kung ano nga ba ang tamang proseso at ano ang ating mga karapatan bilang mga mamimili. Kasama po natin ngayong umaga si Attorney Harold Gardon. Good morning, Attorney! Hi, good morning, Miss Pia, at good morning sa ating mga kada. Okay. Attorney, we're so familiar with this term, itong duty tax na to. Ano nga ba itong duty tax at bakit kailangan natin itong bayaran? Para saan ba to? Okay. So ang duty tax or taripa sa Tagalog no, ay buwis na kailangan nating bayaran sa lahat ng produkto na inaangkat natin dito sa Pilipinas. Dalawa yung dahilan bakit meron tayong taripa. Ang una ay dahil meron tayong tinatawag sa batas na lifeblood doctrine. Kailangan ng gobyerno ng buwis para magbigay siya ng serbisyo, meron siyang pera na gamitin na serbisyo para sa atin. At yung pangalawa ay protektahan yung mga local na manufacturer. Tama. So, yun yung dahilan bakit meron tayong taripa o duty. Okay. Ang isa pang masalimuot dito, bakit minsan iba-iba? Parang iba-iba yung mga buwis na ipinapataw kahit pareho lang naman yung halaga ng produkto. Okay. Kung tutuusin, marami kasing dahilan bakit iba yung buwis. No? Una, parehas yung value ng item, pero depende kung saang bansa siya galing. Kasi meron tayong tinatawag na tariff classification, kung anong klase ng produkto, at the same time, may mga treaty tayo sa bawat bansa. Tama. So may bansa na mas mura ng konti, may bansa na mas mahal ng konti. Pero ang isa pa nating titignan dito ay yung tinatawag na CIF o yung landed cost. No, yung CIF, ito yung cost, insurance, at saka freight. No, so yung taripa, hindi siya nakabase lang doon sa cost. Na sinasabi nga nung kanina, no, parang 11,000, yun lang. Kasi i-check mo rin yung insurance, i-check mo rin yung freight cost o yung shipping cost. Oo. So lahat ng yun yung magiging basehan ng taripa. Ayun. Yun yung sinasabi na landed cost na binanggit po ng Bureau of Customs. At pag nakita natin ganito, si Bella kasi, di ba, she bought something for 11,600 and then she was charged 4,600 in customs taxes. Pero nung sinulatan niya or nung pinost niya yung kanyang reklamo at tinag niya yung Customs PH, parang they recalculated at nalaman na mali pala yung pagka-compute talaga nito. Mabuti na lang at sanay siya sa kalakaran. Kasi kung hindi, talagang mapapabayad ka na lang because you don't want
the item that you already paid for, most likely with your credit card, to go to waste, di ba? So, tama po ba? Can anybody just post something and tag Customs PH? Will everybody get the same treatment? Or because this is Bella Padilla, attorney? Unang-una, no, merong remedyo o may mga remedies tayo sa batas na pwede mong gawin just in case na sa tingin mo, hindi tama yung buwis na binayaran mo. Okay. Pero doon kay Miss Bella Padilla, tingin ko hindi dahil mali, pero dahil meron lang misunderstanding. Misunderstanding in the sense na yung calculator na meron dun sa Bureau of Customs, hindi niya sinama yung insurance at saka freight. Ang nakalagay lang, yung cost. So, syempre, pag nilagay mo yung cost mo lang siya, minultiply mo siya doon sa duty tax, mas maliit siya. Okay, correct. Number 2 is, meron din kasi tayong VAT law, yung value-added tax. Meron pang VAT. Oo. So, bukod sa CIF, meron pa tayong VAT na ipapataw. Yes. So, for example, no, yung CIF mo, cost, insurance, freight, 10,000. Tapos sabihin natin yung taripa na buwis o yung duty ay 15%. So, 1,500 plus 10,000. So, ano yan? 11,500. Ngayon, yun yung lalagyan mo ng VAT na 12%. Kaya, yun ang problema. No? Again, wag na lang. Ibale na lang kaya. Pero yung iba natin kasi mga kada, wala silang choice. Yes. Diba? They really need, halimbawa, raw materials from another country to run their businesses here. So, talagang nararapat lamang na malaman, siguro naman expert na sila in this, di ba? Pero sa mga kada natin na, yun, alam mo na, patingi-tingi lang naman yung ano. So, ang bili, CIF, VAT na 12%, tapos meron pang yung duty tax o yung taripa. So, kailangan alamin natin no, ano yung cost, ano yung insurance, ano yung freight, no? Imumultiply mo siya dun sa duty percentage, kung yung taripa, yung tariff. And then, yung total na yun, imumultiply mo siya ulit sa VAT. So, kaya naging 46% something, no, yung binayaran ni Miss Bella Padilla. So, in other words, more or less, tama. Tama, oo. Kasi 11,000 tapos 4,600 yung total taxes na na kaya lang, nagkaroon kasi ng misunderstanding. Kasi nung chinek niya sa website, bakit 1,600? Pero 1,600, nakabase lang siya sa cost. Hindi niya nasama, may insurance pala to. Meron palang shipper. Yung nagpapadala dito, may shipping cost. Kasama siya sa computation ng VAT, kasama siya sa computation ng tariff. So in other words, nagkamali sila ng compute. At ang kanilang kamalian ay inilagay nila. Yes. Doon saan ba yan usually nakikita? Nandun siya sa website ng BOC, ng Bureau of Customs. Ngayon, siguro, ang ganda rin nito na eye-opener, no? Ang ganda diskurso nito. Kasi dun sa online, nakalagay lang cost. Siguro pwede nilang lagyan. Lagay nila yung cost, lagay nila yung insurance, lagay nila yung shipping cost. Tapos yung buyer, siya na yung maglalagay. Para at least kahit papano, no, more or less, tama yung computation natin. Tapos lagyan na rin nila ng VAT para, okay, ito pala yung babayaran ko. Kasi sasabihin ng BOC, ang jurisdiction namin, para lang naman sa tariff. Ang VAT kasi pang BIR. Pero syempre tayo, as a consumer, babayaran natin parehas. Hindi lang naman kay Bureau of Customs, pati kay BIR. Okay. Ano pa ba yung mga iba pang complicated procedures dyan? Attorney, kasi minsan kasi, halimbawa, when you buy something, especially online, it will say na all taxes included. Pero pagdating dito sa ating bansa, meron ka pang babayaran. Bakit ganun? Unang-una, no, depende kasi syempre kung bumibili parang tayo sa ibang bansa. Parang niloloko tayo nung site, di ba? Kasi syempre, pwedeng sabihin niya, all taxes paid dun sa bansa niya. Pero hindi dun sa bansa natin. So, medyo complicated in a sense. Syempre, pag importation, iba yung buwis dun, iba rin yung buwis sa atin. So, also, there is, sinabi rin, inacknowledge din ng Bureau of Customs na may kamalian and dun sa kanilang online calculator and they even temporarily took it down for repairs daw and revisions. Nagagamit ba talaga to? Yes. And paano? Nagagamit naman siya. Yun nga lang, ang kulang doon, again, yung CIF, no, cost, insurance, and freight. May cost pero hindi nila nilagay yung insurance at saka freight. Actually, sa interview ni Honorable Commissioner, no, ang sabi niya,
Hindi kasi namin alam magkano yung insurance, hindi namin alam magkano yung freight kasi private dealing na. So depende kung sino yung shipper mo. Siyempre kung kilala yung shipper, gusto mo bukas nandiyan na, mas mahal ng konti. So yun kasama yun dun sa pag-compute natin nung tariff at saka siyempre nung VAT. So, paano wala palang transparency dito? How do we know that we're getting charged the right amount kung ganun? Ang pwede natin gawin, no, number one, we can look dun sa website ng BOC. Actually, under the Customs Modernization and Tariff Act, clear naman nakalagay doon, no? Sinasabi ng batas na lahat ng tariff, lahat ng mga buwis na kailangan nating bayaran, dapat pinapublish. Lahat kailangan inaalam. At nandun sa website. Ngayon, medyo complicated kasi meron tayong tinatawag na tariff classification. At yung tariff classification, pag chinek mo yung website, halimbawa, kumuha ko sa isang bansa sa Europe, kumuha ko sa isang bansa sa Asia, iba yung Iba yun. tariff, tapos iba pa yung classification. Halimbawa, libro. May libro na walang tax kasi general book, 0, at merong libro na pag chinek mo, no, exercise books, may 5% pala siya. So, eto kasi ginagawa to 4-year course, no? Yung mga customs broker, tapos may board exam pa. Pero for us, no, na ordinary consumers, ang gagawin natin, check natin yung website, alamin natin saan tayo nag-import. Meron doon, no? Saan tayo nag-import na nag-import na Website bansa. Ng BOC. BOC, okay. Tapos, Bureau of Customs po. I-check mo yung classification, anong classification niya, lalabas naman doon eh. And then, computein mo kaagad, magkano ba yung item, magkano yung insurance, magkano yung freight, multiply mo siya doon sa lalabas. Kung 10%, multiply mo siya, tapos multiply mo ulit yon ng 12%. For the VAT? For the VAT. Okay. Yung 10% is the duty tax? Yes, for example lang. Because iba-iba nga. Yes, ang per country, per classification. Yun sinasabi nating tariff, no? Yes, na tariff. Katulad nung in recent months, lagi natin naririnig sa ating balita about the tariffs na pinapataw ng Amerika sa mga produkto naman natin, papasok sa kanila. Yes. 'Di ba? So likewise, meron din tayong pinapataw na tarifa dun sa mga papunta dito. Yes, tama. Okay. So lahat ng impormasyong ito, kung gusto nyo pa rin umorder online from a different country, ay nasa website ng Bureau of Customs. Yes. Okay. Para more or less, makompute na natin on our own. Yes, tama. And then, kung nagkakamali, should we all go the Bella Padilla route and post it on our social media platforms and then just tag them? Or is there another way? Yeah. Kasi baka, pag hindi ako Bella Padilla, baka hindi ako pansinin. Tama. Alam nyo, ang ganda ngayon, no, because of technology, ang dali magreklamo. May proseso nga lang tayong dapat sundin. Kung sa tingin natin yung taripa na binayaran natin ay mali, pwede tayong sumulat. Mag-file tayo ng protest dun sa district collector o yung customs collector. Pag di tayo nasiyahan, pwede ka mag-apila sa customs commissioner. Pero sana hindi tayo umabot dun, no? Kasi after nun, Court of Tax Appeals and then Supreme Court, baka matagal, no? Ngayon, yung pangalawa naman, kung sa tingin baka natin... sira na yung shoes or item na order mo. Pangalawa naman, kung sa tingin natin, no, medyo may deceptive sales or false advertisement na yung shipper sabi niya, hindi, ito yung presyo pero nagulat ka na lang. Pwede tayo magreklamo sa DTI. Kasi meron tayong tinatawag na Consumer Act ng Philippines. No? So, online lang lahat to. Yung FTEB, yung Fair Trade Enforcement Bureau, pwede ka mag-file doon ng complaint. At the same time, yung hearing online. Kaya ang saya nun. Hindi mo kailangang lumayo, no? Ikaw lang yata ako lang nasasayahan. Pero this is better, no? Compared, syempre, hindi naman tayo lahat Bella Padilla na pwedeng mag-post at may following, no? Pero yung batas, binibigyan ng ordinaryong Pilipino na magreklamo at may tutugon dun sa reklamo na yun. Though, syempre, may due process. Okay. Attorney, ano naman yung role ng mga broker? At nakakatulong ba ito? Kasi once upon a time, that also happened to me. Tapos nagulat din ako, ang laki ng taxes. Ginamitan namin ng broker. Will the broker help? What does a broker do? Definitely, no. Yung brokers natin, no. Mahirap maging broker sa Philippines, no, yung custom broker. Kasi 4-year course yan, tapos may board exam. They are expert, no. Kasi again, pwede naman sa tingin mo, wala naman akong problema. Pero baka may mga rules na hindi na-follow. Or baka merong mga technicalities na hindi na-follow. Hindi naman natin sinasabi na ay may anomalya. Pero sinasabi lang, follow lang tayo sa procedure. Kasi again, when we import, sasabihin ng Estado,
yung pagbubuwis, karapatan ko yan. Kasi kailangan ko Correct. ng pera para makapagbigay ng serbisyo. Pangalawa, pinoprotektahan niya yung local Correct. economy. Pangatlo, iniiwasan din kasi nila yung smuggling. Kaya minsan, di ba, parang, Yes. syempre may perspective tayo na, parang unfair naman. Pero, yung greater good, hopefully, no? Yun Oo. naman talaga Yun yung yung- ginagawa nila. Yun yung ano niya, yung kanyang basis, Yes, 'di ba? yes. So should a normal person have a broker na katuwang? Usually, kung maliliit lang naman, di naman kailangan. No? Kung maliliit. Actually, under our law, no, sa Customs Modernization and Tariff Act, meron tayong tinatawag na de minimis. So, halimbawa, yung 10,000, below 10,000, na in-import mo, wala siyang tax. Wala siyang duty. Yun, yes. Pero meron siyang VAT. Kasi magkaibang VAT. Again, si VAT, BIR yan. Tapos yung duty, Bureau of 10,000 Customs, pesos. pababa. Per transaction. Kaya lang, ang problema, di ba, kung bibili ka ng sapatos abroad or bibili ka ng... Ang mamahal. Hindi ka syempre bibili ng 10,000. Dito ka na bibili, di ba? Correct, So, correct. actually, under the law, maganda rin to, no? Maganda tong diskusyon na to kasi nakalagay sa batas, every 3 years, dapat sinasabi ng Secretary of Finance, iaakyat natin depending on inflation or the consumer price index. So, parang since 2016, wala pa atang pag-akyat. Baka Wala it's pang high time na iakyat natin. No, instead na 10,000, gawin natin 15, gawin natin 20. Kasi syempre, di ba, 10,000 ngayon, kung imported yan, baka, Oo. di ba, hindi ganun ka Hindi na sapat. masyadong relevant Yes. yung amount Tama. na nilagay nila because of inflation, Yes. 'di ba? Galing, ang sarap talaga maging attorney, ang daming alam 'di ba? Kaya attorney, para po sa mga kada natin na nais pa ng additional legal assistance, can you give your contact details, please? Yes, pwede nyo kaming i-follow, no, sa Gardon C. And Associates Law Office, may Facebook page. Yung personal Facebook ko, okay lang din naman, no? Harold Q. Gardon, Attorney Harold, yung name nun. Amazing, attorney, na explain mo to ng napakalinaw, bagamat ito'y napakakomplikado Salamat. at masalimuot. Maraming salamat po. And also for giving us perspective na hindi lang to singil ng singil. Meron dapat itong patutungunan na ikabubuti ng ating bansa. Yes. Kung mapunta doon, di ba? That is the sana, the hope and the wish. Mga kada, malagang alam po natin ang ating mga karapatan at ang tamang proseso sa pagbabayad ng duty tax para hindi po tayo maloko o masingil ng sobra. Kung kayo po ay may mga padala o online orders mula abroad, tandaan, lagi pong i-check ang inyong resibo. Itanong kung may dagdag na charges at huwag matakot magtanong kung tingin ninyo ay mali ang computation. Ito po ang Legally Yours, ang inyong gabay sa batas sa araw-araw. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.